Hindi ko inakala na ang sarili kong anak, si Marvin, na pinalaki ko ng mag-isa, ay mag-iisip ng ganoong klaseng kasamaan. Walang hiya. Nagplano siya ng attempted murder sa liblib ng Alaska. Ang tanging dahilan para makuha niya ang aking mana. Lahat ng sakripisyo ko, parang wala lang. Matapos kong itayo ang negosyo, matapos kong bayaran ang lahat ng kanyang luho. Tinawag niya akong, "Go meet the grizzly." Ganyan siya, walang utang na loob. Inakala niya na wala na akong kontrol, na isa lang akong the pawn na aalisin. Pero hindi niya alam. Bago kami umalis, may isang lihim na yaman akong inihanda. Ang will na binago ko, iyon ang aking trump card. Ang matandang ama na sinipa niya. Nagbalik na at babawiin ang kanyang dangal. Bibigyan ko siya ng leksyon na ikukuwento niya sa kanyang mga apo. Kung ikaw ay biktima rin ng walang utang na loob, pakilike at ishare ang kwentong ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Saan kayo nanonood? May sorpresa ako para sa'yo, sabi ko sa kanya. Hindi mo gugustuhing malaman kung ano ang sumunod na nangyari. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe muna sa channel at sabihin sa amin sa comments kung saan mo kami pinakikinggan. Biglang sumabog ang pinto. Pumasok si Marvin, basang-basa ang hoodie niya mula sa drizzle ng Seattle. Nag-iingay ang sapatos niya sa sahig na kahoy. Kailangan ko ng 250,000 piso, PHP 250,000, Dad. Ngayon din. Natigilan ako sa aking desk, may hawak pa rin na pens mula sa pagrepaso ng mga invoice. Ang agresibong tono niya ay parang sampal sa akin. Ito ay hindi ang anak ko na humihingi ng tulong. Ito ay isang taong nagdedemanda. Marvin, ano? PHP 250,000. Ngayong gabi. Naglakad siya ng pabalik-balik sa sala ko. Nakakuyom ang mga kamao. Naipadala ko na ang monthly allowance mo noong nakaraang linggo. Ang 150,000 piso, PHP 150,000, na iyon ay halos hindi na sapat pambayad sa rent ko. Muntik nang pumutok ang boses niya sa inis. Sa tingin mo sapat na yan? Sa tingin mo, nasasakop na niya ng lahat? Bigla akong nakaramdam ng sikip sa suot kong flannel shirt. May mga grasa pa sa ilalim ng kuko ko mula sa pag-aayos ng makina ni Aling Chen kanina. Itinayo ko ang mga auto shop na ito mula sa wala. Nagtrabaho ako ng 18 oras araw-araw matapos mamatay si Sarah, ang misis ko. Isinakripisyo ko ang lahat para mabigyan siya ng mga pagkakataong kailanman ay hindi ko naranasan. Anak, napag-usapan na natin ito. Kailangan mong maghanap ng matatag na trabaho. Trabaho? Humikot si Marvin, namumula ang muka. Bakit ako magtatrabaho kung nakaupo ka lang sa lahat ng pera na yan? Kung kinokontrol mo ang lahat na parang isa kang diktador? Masakit ang akusasyon. Itinuwid ko ang balikat ko. Kusa akong nag-ayos ng tindig militar. Sinisikap kong turuan ka ng responsibilidad. Responsibilidad? Tumawa siya ng mapait. Gusto mong malaman ang tungkol sa responsibilidad. Pagkatapos mong mamatay, magiging isang kamangha-manghang master ako ng mga auto shop mo. Patatakbuhin ko yan ng mas mahusay kaysa sa nagawa mo. Ang mga salita ay tila laso na lumutang sa hangin. Sumikip ang dibdib ko. Ang kaswal na paraan niya ng pagbanggit tungkol sa kamatayan ko. Ang kalkulasyon sa likod ng kanyang mga mata. Hindi ito kalungkutan o inis ang nagsasalita. Ito ay kasakiman. Bumuka ang bibig ko, ngunit walang tunog na lumabas. 20 taon ng pagiging single parent, ng pagsasakripisyo, ng pag-asang magiging isang lalaki siya na ipagmamalaki ng kanyang ina. Lahat ay gumuho sa sandaling iyon. Nakita siguro ni Marvin ang pagkabigla sa mukha ko. Nagbago ang ekspresyon niya, napagtanto niyang masyado siyang nagpakita. Nang walang isa pang salita, humarap siya sa pinto. Ang paghampas nito ay umalingaw-ngaw sa bahay na parang isang putok ng baril. Nanginginig ang litrato ng pamilya sa mantel. Ang nakangiting mukha ni Sarah ay nanginginig sa likod ng salamin. Tumayo ako roon ng walang kibo, pinapanood ang dahan-dahang pagbalik nito sa lugar. Ang katahimikan ay pumindot sa aking mga tainga. Sa labas, umingay ang makina ng kotse ni Marvin at nawala sa malayo. Nanatili akong nakatayo sa desk, mahigpit ang hawak sa pen. Nakatitig sa litratong iyon na ayaw tumigil sa marahang panginginig.
Kinabukasan, inabot ko ang litrato ng pamilya para ituwid ito. Nakatingin sa akin ang mukha ni Sarah. Bata, nagniningning, hawak si Marvin, 8 taong gulang, sa kanyang Little League game. Ang alaala ay tumama na parang pisikal na suntok. Ang libing ni Sarah. Si Marvin ay nakatayo sa tabi ko, sa kanyang nag-iisang suit. 3 sukat na mas malaki. Mahigpit na nakahawak sa kamay ko habang sinisikap kong huwag gumuho. Ang utang sa unang auto shop ay 3 buwan nang nahuhuli. Naubos ang ipon namin dahil sa mga medical bills ni Sarah. Ipinangako ko sa huling hininga niya na aalagaan ko siya, bibigyan ko siya ng lahat ng hindi niya naibigay. Pagsapit ng Huwebes, nahuli ko ang sarili kong naglalabas ng mga lumang photo albums. Bawat pahina ay nagbubunyag ng isa pang sakripisyo na nakalimutan ko. Ang tuition ni Marvin sa pribadong paaralan, 2 milyong piso, PHP 2,000. Bawat taon dahil hindi raw sapat ang mga pampublikong paaralan para sa anak ni Sarah. Ang pag-aaral niya sa universidad kasama ang dorm experience na hinihingi niya. Ang Honda Civic na binili ko sa kanya para sa graduation, 900,000 piso, PHP 900,000 na cash dahil tumanggi siya sa kahit anong gamit na. Sinundan ko ang mga gilid ng isang litrato mula sa kanyang ika-16 na kaarawan. Kahit noon, may kulang na sa kanyang mga mata. Habang ang ibang mga bata sa edad niya ay nagtatrabaho sa mga trabaho tuwing bakasyon, ginugol ni Marvin ang kanyang oras sa gaming. Nabubuhay sa monthly allowances na ipinagtanggol ko bilang pamumuhunan sa kanyang kinabukasan. Ang pag-unlad ay malinaw na ngayon. Kumalat sa loob ng mga dekada ng mga litrato. Bawat bigay, bawat pagkabigo na iniligtas, bawat krisis na nalutas ko sa checkbook ko, nag-ukit ng mga piraso ng kanyang pagkatao. Inakala ko na naging isang mabuting ama ako. Sa halip, gumawa ako ng isang estranghero na kinalkula ang aking kamatayan na parang isang transaksyon sa negosyo. Sabado ng gabi, umupo ako sa lumang silya ni Sarah. Ang hindi ko kailanman nagawang alisin, nakita sana ni Sarah na darating ito. Mas naiintindihan niya ang mga tao kaysa sa akin. Itutulak sana niya ito patungo sa kalayaan, gagawin siyang kumita ng bawat piso. Nabigo ako sa kanya, bulong ko sa walang lamang silid. Ang pagkaunawa ay tumimo sa aking mga buto na parang lamig ng taglamig. Ginugol ko ang 20 taon sa pagsisikap na bilhin ang pagmamahal ni Marvin upang mabayaran ang ina na nawala sa kanya. Ang bawat bayad ay naging isang bandage sa sarili kong kasalanan, sa sarili kong kakulangan. Kinumbinsi ko ang sarili ko na ang pagbibigay sa kanya ay kapareho ng pagiging magulang sa kanya. Linggo ng umaga, ibinalik ko ang mga albums sa kanilang shelf at umupo sa aking desk. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ang pen at papel. Ang disiplina militar ang nagpatatag sa paghinga ko. Kailangan kong mag-isip ng malinaw ngayon. Magplano para sa mga posibilidad na hindi ko kailanman gustong isaalang-alang. Ang blangko na pahina ay nakatitig sa akin. Naghihintay sa mga desisyon na hindi pa ako handang gawin. 1 ring, 2 ring. Nakahinto ang pen ko sa mga legal documents na dinidraft ko. Nang biglang tumunog ang telepono. Ang pangalan ni Marvin ay kumikinang sa screen. Nag-atubili ako pagkatapos ay sinagot. "Hello anak." "Dad, kumusta ka na?" Ang boses niya ay may artipisyal na kasiglahan na nagpatigas sa ngipin ko. Masyadong maliwanag, masyadong sabik, parang opening pitch ng isang salesman. Ayos lang ako. Hindi ito inaasahan pagkatapos ng usapan natin noong nakaraang linggo. Oo, tungkol doon. Tumingin, nag-iisip ako. Masyado akong lumampas at gusto kong itama ito. Masyadong mabilis lumabas ang mga salita, masyadong sanay. Sa totoo lang, may panukala ako. Isang bagay na makakapag-ayos ng lahat sa pagitan natin. Nag-antay ako. Itinuro sa akin ng military training ang halaga ng katahimikan. Mag-camping tayo ng magkasama sa Alaska, Denali National Park. Ikaw lang at ako. Parang noong bata pa ako, naalala mo? Ang mungkahi ay tumama sa akin na parang whiplash. Hindi nagpakita si Marvin ng interes
sa mga panlabas na gawain simula noong high school. Masyadong biglaan ito. Alam ko. Pero ito ang punto. Nag-cancel ang mga kaibigan ko sa huling minuto at may mga tiket ako na masasayang lang. Bayad na ang lahat. Mga flight, mga gamit sa camping, mga permit sa park. Mag-e-expire ang buong package bukas kung hindi natin gagamitin. Mahigpit ang hawak ko sa telepono. Ang pagmamadali ay parang gawa-gawa, dinisenyo upang pigilan akong mag-isip ng masyadong maingat. Marvin, kailan ka pa nag-organisa ng camping trip? Halika na, Dad. Naaalala mo noong tinuruan mo akong magbasa ng mga animal tracks? Paano magsimula ng apoy sa basang kahoy? Lagi mong sinasabi na ang wilderness ang nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang tao. Ang pagtukoy sa aming nakaraang pagkakaisa ay may pinilipit sa dibdib ko. Iyon ay magagandang panahon bago nagbago ang lahat nang mamatay si Sarah. Bago ako nagsimulang lutasin ang mga problema gamit ang pera sa halip ng mga regalo. Ito na ang pagkakataon natin na magkonektang muli, patuloy ni Marvin. Bumaba ang boses niya sa isang mas tapat na register. Naalalahanin kung ano ang mayroon tayo noon. Walang distractions, walang city stress. Ama at anak lang sa lupain ng Diyos. Pinikit ko ang mga mata ko. Ang pagitan ng pag-asa at instinct ay nagngingit-ngit sa dibdib ko. Bawat makatwirang bahagi ng utak ko ay sumisigaw ng babala, ang timing. Ang biglaang sigasig, ang maginhawang kwento tungkol sa mga nag-cancel na kaibigan. Lahat ay parang orkestrado. Ngunit sa ilalim ng hinala ay nanirahan ang isang mas malalim na sakit. Paano kung ito ay totoo? Paano kung talagang gusto ng anak ko na itayo muli ang aming relasyon? Aalis ang mga flight sa Marso 25 ko, diin ni Marvin. Seattle patungong Anchorage, tapos magdadrive tayo papunta sa park. 5 araw sa wilderness, parang noong araw. 5 araw, ulit ko ng dahan-dahan. Dad, pakiusap. Ang mga tiket na ito ay nasusunog. At ito na siguro ang huling pagkakataon natin upang ayusin ang nasira sa pagitan natin. Lumawig ang katahimikan sa pagitan namin. Tinitigan ko ang mga papel sa desk ko, mga legal documents na makakapagpabago ng lahat, mga pag-iingat laban sa mga posibilidad na ipinagdasal kong hindi kailanman magkakatotoo. Sige, narinig ko ang sarili kong nagsabi, gawin natin. Talaga? Ang galing. Ite-text ko sa iyo ang mga detalye ng flight. Magkita tayo sa departure gate ng SeaTac. Magiging kamangha-mangha ito, Dad. Makikita mo. Namatay ang linya. Maingat kong ibinaba ang telepono, bahagyang nanginginig ang kamay ko. Sa labas, ang walang hanggang drizzle ng Seattle ay nagpinta ng mga patterns sa bintana. Tumingin ako sa mga dokumento na nakakalat sa desk ko. Pagkatapos ay sa pen sa kamay ko. Pag-asa at paghahanda. Parehong pakiramdam ay tila pagtataksil. 3 araw ang lumipas, maingat kong tinupi ang mga legal documents at isinuksok ang mga ito sa loob ng bulsa ng travel bag ko. Ang mga papel ay tila mas mabigat kaysa sa dapat. May bigat ng mga posibilidad na hindi ko kailanman gustong isaalang-alang. Naghihintay si Marvin sa gate C12. Nagbabounce sa kanyang mga takong na parang isang sabik na teenager. Ang backpack niya ay mukhang bago, may mga tags pa rin na nakakabit sa mga zippers. Nang makita niya akong papalapit, masyadong lumaki ang ngiti niya. Dad, tamang-tama ang timing. Tumawag sila para sa boarding. Mukhang excited ka. Pinag-aralan ko ang mukha niya, napansin ang bahagyang pag-twitch sa kaliwang mata niya. Itinuro sa akin ng military training na basahin ang nervous energy upang makilala ang tunay na sigasig mula sa pagganap. Bakit naman hindi? Father-son adventure sa last frontier. Ibinato niya ang pack niya sa balikat ng may halatang pagsisikap. Kailan ba tayo huling gumawa ng ganito? Sa unang flight nagkwentuhan siya ng walang tigil tungkol sa wilderness photography at malinis na hangin. Lagi siyang sumusulyap sa telepono niya. Higit sa tila kinakailangan para sa isang taong sabik na mag-disconnect. Nagbahagi ako ng mga kwento mula sa Navy survival training ko. Paano basahin ang mga weather patterns? Paano tukuyin ang mga nakakain na halaman? Paano mag-navigate ng walang GPS? Talaga bang alam mo ang lahat ng ito? Tanong ni Marvin, nagsusulat ng mga notes sa isang napkin.
20 taon sa serbisyo ang nagtuturo sa iyo na maging handa para sa kahit ano. May kumislap sa kanyang ekspresyon, kalkulasyon na nakamaskara bilang paghanga. Ang layover namin sa Seattle ay mas matagal kaysa sa inaasahan. 3 beses na nag-excuse si Marvin, inaangkin ang mga bathroom break na tumagal ng 20 minuto bawat isa. Sa pamamagitan ng mga bintana ng terminal, pinanood ko ang mga eroplano na nagtataksi laban sa kulay abo na kalangitan ng hapon. Ang Alaska ay papalapit sa bawat oras na lumipas. Ang huling flight ay nagdala sa amin sa mga mountain ranges na mukhang sirang ngipin laban sa horizon. Idiniin ni Marvin ang mukha niya sa bintana, ngunit ang refleksyon niya ay nagpakita ng tensyon sa halip na pagkamangha. Bumati sa amin ang anchorage ng malutong na hangin at amoy ng niyebe. Ang rental car counter ay gumalaw ng mahusay. Toyota 4Runner, extra insurance, mga tanikala para sa mga daanan ng bundok. Ako ang humawak sa paperwork habang si Marvin ay naglo-load ng aming gamit. Pinapabora ng kanang balikat niya na parang may masakit. Sunod sa outdoor supply store, anunsyo niya, kinonsulta muli ang telepono niya. Kailangan kumuha ng ilang extras. Sa Northern Exposure Outfitters, iginiit niya ang mga tiyak na gamit. Mga high-powered flashlight, emergency flares, lubid. Higit pa sa tila kinakailangan para sa simpleng camping. Ang clerk, isang taong may tanso ang kutis at may mga pilat mula sa frostbite, ay nagtaas ng kilay sa aming mga binili. Nagpaplano bang mawala diyan? Gusto lang maging handa. Mabilis na sagot ni Marvin. Ang Highway 3 ay nakaunat sa harap namin na parang isang kulay abo na laso sa walang katapusang kagubatan. Ang mga bundok ay tumaas sa magkabilang gilid. Ang mga tuktok na may niebe ay humahabol sa huling sikat ng araw. Ang mga karatula sa daan ay nagbabala tungkol sa mga pagtawid ng moos at mga kondisyon sa pagmamaneho sa taglamig. Magandang bansa, sabi ko. Sinusubukang tulay ang katahimikan na nanirahan sa pagitan namin. Oh, talagang liblib. Ang boses ni Marvin ay may kakaibang kasiyahan. Milya-milya mula sa kahit saan. Huminto kami para maggasolina habang nagsisimulang dumilim. Habang pinupuno ko ang tank, naglakad si Marvin patungo sa convenience store. Sa pamamagitan ng mga bintana na may fluorescent light, pinanood ko siyang kinuha ang telepono niya at nagdial. Nagbago ang posture niya, nakayuko ang mga balikat, mababa at apurahan ang boses. Nang bumalik siya, kaswal kong tinanong, "Ayos lang ba ang lahat?" Nakita kitang tumawag sa telepono. Tinitingnan ko lang ang mga kondisyon ng panahon para bukas. Umiwas siya ng tingin. May storm system na dumarating, pero dapat luminaw sa umaga. Masyadong madali ang pagsisinungaling. Sinuri ko ang forecast ko. Malinaw na kalangitan ang prediksyon para sa susunod na 3 araw. Habang bumalik kami sa highway, nanirahan sa aking gut ang pamilyar na military unease. Ang parehong instinct na nagpapanatili sa akin na buhay sa teritoryo ng kaaway. May mali. Hindi ko lang matukoy kung ano. 40 milya ang lumipas. Nakakabagabag pa rin sa akin ang usapan sa gas station. Kaya, ano talaga ang sinabi ng weather service? Humigpit ang hawak ni Marvin sa hawakan ng pinto. Posibleng mga snow flurries? Walang malaki. Kinumpirma ng paglihis ang mga hinala ko. Ngunit pinanatili kong neutral ang boses ko. Mabuti na lang at nagdala tayo ng extra layers. Lumabas ang pasukan ng Denali sa isang kurbada. Mga karatula na kahoy na nag-aanunsyo ng mga hangganan ng park. Mga cabin na nakakalat sa gitna ng matatayog na mga puno ng spruce. Ang visitor center ay abala sa aktibidad ng umaga sa kabila ng panahon. Karamihan sa mga turista ay dumarating sa tag-init. Ang mga bisita ng Marso ay seryosong mga outdoorsmen o lokal. Ang Denali Lodge Motel ay eksaktong katulad ng mga litrato sa brochure na ipinakita sa akin ni Marvin. Rustic log construction, mga silid na may mga pangalan tulad ng Grizzly Den at Caribou Creek. Ang clerk sa desk, isang dalaga na may calloused hands, ay nagproseso ng aming registration habang pinag-aaralan ni Marvin ang mga trail maps na ipinapakita sa dingding. Unang beses sa Denali? Tanong niya. Para sa kanya. Tumango ako kay Marvin. Nakarating na ako sa Alaska noon.
Military exercises. Aling mga trail ang isinasaalang-alang ninyo? Lumapit si Marvin bago ako sumagot. Tlanica River Backcountry Route. Gusto namin ang buong karanasan sa wilderness. Nagbago ang ekspresyon ng clerk patungo sa pag-aalala. Iyan ay advanced terrain, napakaliblib. Karamihan sa mga tao ay nagsisimula sa mas maikling mga nature trail. Kami ay experienced campers, diin ni Marvin. Bagaman ang kanyang definisyon ng karanasan ay tila kasama ang zero na aktwal na camping trips sa nakalipas na dekada. Si Park Ranger Jennifer Walsh ay mukhang lumabas siya sa isang recruitment poster. May tiwala, may kakayahan, na may no-nonsense bearing ng isang taong nakikitungo sa lahat ng uri ng wilderness emergency. Ang briefing room niya ay amoy kape at pine. Ang mga dingding ay natatakpan ng topographical maps at mga litrato ng wildlife. Mga Ginoo, maging malinaw tayo tungkol sa ginagawa ninyo. Inilatag niya ang isang detalyadong map sa conference table. Ang Tlanica River route ay magdadala sa inyo ng 30 milya mula sa pinakamalapit na ranger station. Walang cell coverage. Walang ibang mga camper sa oras na ito ng taon. Itinuro niya ang mga pulang markers na nakakalat sa map. Kamakailang aktibidad ng grizzly dito at dito. 2 cubs ang nakita noong nakaraang linggo na nangangahulugang may isang protektadong ina sa malapit. May mga nakita kaming wolf pack at ang mga moose ay hindi mahuhulaan sa panahon ng mga pagtatalo sa teritoryo sa Tagsibol. Yumuko si Marvin, pinag-aaralan ang mga liblib na seksyon ng may matinding focus. Kumusta ang emergency evacuation? Helicopter rescue, kung papayagan ng panahon, maaaring tumagal ng mga araw kung magiging masama ang mga kondisyon. Ang mahigpit na ekspresyon ni Ranger Walsh ay nagpapahiwatig na nakita na niya ang napakaraming overconfident tourists na naging istatistika. Kailangan kong magtanong, ano ang pinagsamang karanasan ninyo sa wilderness? Sumagot ako ng tapat tungkol sa aking military background, habang si Marvin ay nagbulong ng mga malabong pagtukoy sa camping kasama ang mga kaibigan. Ang pag-aalinlangan ng ranger ay nakikita. Sir, nang may paggalang, ang route na ito ay hindi angkop para sa mga beginner. Mayroon kaming mahusay na mga guided tours, mas maikling mga trail. Ayos lang kami, pagputol ni Marvin. Ang tatay ko ay halos isang survival expert. Matapos pumirma sa mga liability waivers at manood ng mga safety videos tungkol sa mga pagtatagpo ng oso, umupa kami ng mga bear-resistant food containers at emergency beacons. Iginiit ko ang pag-upa ng isang defensive rifle, isang Remington 870 na tila pamilyar sa aking mga kamay. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Marvin ng kinakabahan. Alaska Rule Number 1, huwag kailanman pumunta ng walang armas sa bear country. Ang aming huling paghinto ay kasama ang pagprograma ng mga GPS coordinates sa aming emergency beacon. Ipinakita ni Ranger Walsh ang activation sequence ng may propesyonal na presisyon. Pindutin ang button na ito, hawakan ng femtosegundo at makukuha ng search and rescue ang eksaktong lokasyon ninyo. Pero tandaan, sa backcountry na yon, kahit may coordinates, ang rescue ay maaaring tumagal ng 12 hanggang 18 oras, minimum. Habang niloload ang aming mga pack sa truck, naramdaman ko ang pamilyar na pre-mission tension. Bawat detalye ay sumisigaw ng babala. Ang liblib na lokasyon, ang halatang kawalang karanasan ni Marvin, ang kakaibang pagigiit niya sa pinakamataas na paghihiwalay. Sigurado ka pa rin sa route na ito? Tanong ko habang umaalis kami sa ranger station. Ang ngiti ni Marvin ay mukhang pilit. Ganap. Walang balikan ngayon, di ba, Dad? Ang parirala ay tumama sa aking mga tainga ng mali. Mas mababa sa paghihikayat, mas parang panghuling salita. Sa pamamagitan ng rearview mirror, pinanood ko ang ranger station na nawawala sa likod ng kagubatan. Ang aming huling koneksyon sa sibilisasyon ay kumukupas sa wilderness na biglang naramdaman na mas kaunti kaysa sa adventure at mas parang trap. Ang kalsada ng kagubatan ay lumiit hanggang sa ang mga sanga ay kinalkasan ang aming mga bintana na parang kalansay na mga daliri. Ipinakita ng GPS ko ang aming posisyon, gumagalaw ng mas malalim sa hindi minarkahang teritoryo. Lumipas ang huling cell tower,
lampas sa huling trail marker. Patungo sa wilderness na nilamon ang mga hindi handa na manlalakbay noon. Opisyal na kaming off the grid ngayon, bulong ko. Pinapanood ang mga signal bars na nawawala sa telepono ko. Ang tawa ni Marvin ay parang hungkag. Perpekto. Tayo lang at ang kalikasan. Milya 23. Ang Klanika ang nagmarka ng dulo ng drivable road. Pumarada ako sa tabi ng mga weathered wooden posts na mukhang mga grave markers sa madilim na liwanag ng hapon. Ang paglo-load ng aming mga pack ay nagpakita ng pagkakaiba sa bigat. Ang akin ay naipamahagi ng mahusay mula sa mga dekada ng military training. Ang kay Marvin ay umbok ng hindi maganda sa mga gamit na hindi niya kailanman sinubukan. Diyos ko, ang bigat nito, reklamo niya, nagpupumiglas sa mga shoulder straps. Ang tamang pag-iimpake ay nangangailangan ng pagsasanay. Inayos ko ang pamamahagi ng bigat niya. Napansin kung paano siya umigting nang hawakan ko ang kanang balikat niya. Nasaktan mo ang sarili mo. Lumang pinsala, walang seryoso. Ang trail ay gumapang sa siksik na kagubatan ng spruce kung saan halos hindi tumagos ang sikat ng araw sa hapon. Ang mga moss-covered logs ay lumikha ng mga likas na balakid at ang maliliit na sapa ay nangangailangan ng maingat na stepping stone navigation. Agad na lumabas ang mga palatandaan ng wildlife. Ang malalaking moose tracks ay nakadiin sa mga maputik na bahagi. Ang hiyaw ng agila ay umalingaw-ngaw mula sa kung saan sa itaas ng canopy. At ang malayo na pag-ungol na nangangahulugang mga wolf. Narinig mo ba yon? Biglang huminto si Marvin. Maputla ang mukha. Ang wolf pack, siguro 5 milya ang layo. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit napansin ko na ang kaba niya ay walang kinalaman sa pagpapahalaga sa wildlife. Para sa isang taong nagpilit sa remote route na ito, tila talagang natatakot siya sa mga katotohanan nito. 3 oras ng hiking ang nagdala sa amin sa isang clearing sa tabi ng isang sapa, perpektong campsite na may patag na lupa, sariwang tubig at malinaw na sightlines sa lahat ng direksyon. Ang mga ugali militar ay sumiklab habang sinusuri ko ang mga posisyon ng depensa at mga escape routes. Habang si Marvin ay mabigat na umupo sa isang nahulog na log. Gaano pa kalayo tayo pupunta? Tanong niya, hirap sa paghinga. Ayos na ito para ngayong gabi. Mas lalalim pa tayo bukas. Ang pagtatayo ng camp ay nagbunyag ng higit pa sa kawalang karanasan ni Marvin. Habang sistematikong itinatag ko ang aming perimeter, ang food cache ay nakasabit ng 12 feet sa taas. Ang lugar ng pagluluto ay downwind mula sa mga sleeping quarters. Ang mga emergency supplies ay madaling ma-access. Nagpupumiglas siya sa simpleng pag-assemble ng tent. Dad, maaari mo ba akong tulungan dito? Hawak niya ang gusot na mga guidelines na parang mga surrender flags. Ang pagtuturo sa kanya ng tamang teknik ay parang noong araw. Noong gusto pa niyang matuto sa halip na magmana lang, pero may bumabagabag sa akin. Bakit magpipilit sa wilderness camping kung hindi mo kayang hawakan ang pangunahing kagamitan? Ang campfire sa gabi ay nagtapon ng sumasayaw na mga anino sa aming maliit na clearing. Naghanda ako ng isang simpleng pagkain habang si Marvin ay hindi pangkaraniwang tahimik, nakatitig sa apoy na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Ang temperatura ay patuloy na bumababa. Ang mga gabi ng Marso sa Alaska ay humihingi ng paggalang. Naalala mo noong ginagawa natin ito? Sinubukan ko ang conversation, umaasang mabawi ang ilang koneksyon. Siguro 10 taong gulang ka noon, iginiit mong i-roast ang marshmallows hanggang sa masunog ang mga ito. Buhay pa noon si Mama. Ang boses niya ay may hindi inaasahang kalungkutan. Mahal niya ang mga camping trip natin. Sabi niya, inilabas nila ang pinakamahusay sa mga tao. Tumango si Marvin, ngunit ang mga mata niya ay nanatiling malayo. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa pagkabata mo, Dad. Bago ang militar, bago ang negosyo. Ano ang pakiramdam ng pagiging mahirap? Nagulat ako sa tanong. Bihira si Marvin magpakita ng interes sa background ko. Nahuli ko ang sarili kong nagbabahagi ng mga kwento na hindi ko nasabi sa loob ng maraming taon. Lumaki sa kanayunan ng Montana, nagtatrabaho sa mga farm tuwing tag-init.
Kinikita ang bawat piso sa pamamagitan ng pawis at determinasyon. Mukhang mahirap, sabi niya. Ngunit ang tono niya ay nagpapahiwatig ng kalkulasyon sa halip na pakikiramay. Ang pagsisikap ay nagtayo ng pagkatao. Tinuruan ako ng halaga ng pagkita sa kung ano ang mayroon ka. May kumislap sa kanyang mga tampok, puot siguro, o inis. Ngunit nang magsalita siya, nanatiling maingat na neutral ang boses niya. Swerte ko, di ba? Naskip ko ang lahat ng character building na iyan. Nagpatuloy ang usapan sa paligid ng apoy. Pinapangunahan ni Marvin ang mga kwento tungkol sa military service ko, survival training. Ang mga kasanayan na nagpanatili sa akin na buhay sa mapanganib na mga kapaligiran. Nagbahagi ako ng higit pa sa karaniwan, hinikayat ng tila tunay na interes. Paano mo malalaman kung may nagsisinungaling sa iyo? Bigla niyang tanong. Body language, voice patterns, hindi pagkakapareho sa kanilang kwento. Sinundot ko ang apoy, nagpapadala ng mga spark na umiikot sa kadiliman. Bakit? Nagtataka lang, palagi kang mahusay sa pagbasa ng mga tao. Nang ihanda ko na ang apoy para sa gabi, ang mapayapang katahimikan ay nanirahan sa aming campsite. Ang mga bituin ay lumabas sa mga patterns na hindi ko nakita mula pa noong huli kong deployment. Hindi nasira ng mga ilaw ng lungsod. Ang wilderness ay tila malinis, hindi nagalaw, halos sagrado. Ako na ang kukuha ng unang watch. Nagboluntaryo si Marvin. Hindi pa ako masyadong pagod. Sigurado ka? Mahaba ang araw natin bukas? Oo, gusto kong i-enjoy ito. Pakinggan ang mga tunog ng kagubatan. Gumapang ako sa tent ko, nagtitiwala sa anak ko na gisingin ako para sa ikalawang shift. Sa pamamagitan ng mga dingding ng nylon, naririnig ko siyang gumagalaw sa paligid ng apoy. Nagdaragdag ng mga log, umaayos sa posisyon ng watch. Mga normal na tunog ng camping na dapat ay nagbibigay aliw. Ngunit habang papalapit ang tulog, may bumabagabag sa akin tungkol sa alok niya. Sa lahat ng aming usapan, hindi kailanman nagpakita si Marvin ng interes sa nag-iisang pagmumuni-muni o pagpapahalaga sa kalikasan. Bakit magsisimula ngayon? Ang huling napansin ko bago ako tuluyang naubusan ng lakas ay ang pagbabago sa mga tunog sa labas. Wala nang kaswal na paggalaw sa paligid ng apoy. Tanging maingat na katahimikan na nagpapahiwatig ng isang taong naghihintay sa halip na nanunood. Ang liwanag ng bukang liwayway na tumatagos sa mga dingding ng tent ko ang nagdala sa akin sa kamalayan. Sa labas, narinig ko ang metalikong kalansing ng mga kagamitan na niloload. Masyadong maaga, masyadong apurahan para sa normal na paghahanda sa umaga. Binuksan ko ang tent flap at tumapak sa malamig na hangin na nagpakita ng hininga ko sa puting usok. Nakatayo si Marvin sa tabi ng truck namin, sistematikong nag-iimpake ng gamit, nang may military efficiency na hindi niya kailanman ipinakita noon. Bawat piraso ng survival equipment, GPS device, emergency beacon, rifle, food containers, nawala sa sasakyan. Anong nangyayari? Ang boses ko ay nagputol sa katahimikan ng umaga. Nagulat si Marvin, pagkatapos ay tumayo ng may mapanghamong posture. Naghahanda na umalis. Nagplano tayo ng 3 araw pa. Ano ang nagmamadali? Pagbabago ng plano. Umiwas siya ng tingin, patuloy na naglo-load ng kagamitan. Lumalala ang panahon. Ang pagsisinungaling ay lumutang sa pagitan namin na parang usok. Ang forecast kahapon ay malinaw at ang langit ay walang nagbabantang mga ulap. Ang military instincts ko na natutulog simula nang dumating sa Alaska ay biglang sumigaw ng babala. Marvin, kausapin mo ako. Ano ba talaga ang nangyayari dito? May sumiklab sa ekspresyon niya. Mga tao nang maingat na kinokontrol na sama ng loob ang sumabog sa kanyang mga tampok na parang sumabog na dam. Gusto mong malaman kung ano ang nangyayari, tapos na ako. Tapos na sa kontrol mo, sa manipulation mo, sa patuloy mong paghusga. Anak, hindi ko naiintindihan. Huwag. Huwag mo akong tawaging anak. Umikot siya. Nakakuyom ang mga kamao. Hindi tinatrato ang mga anak na parang mga empleyado.
Hindi kailangang magmakaawa ang mga anak para sa bawat piso, habang ang ama nila ay nakaupo sa milyones. Ang lason sa kanyang boses ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Hindi ito sandaling galit. Ito ay nilinang na poot, nagmumura sa loob ng maraming taon sa ilalim ng ibabaw ng aming pamilya. Binigyan kita ng lahat. Wala kang ibinigay sa akin. Ang boses ni Marvin ay pumutok sa galit. Ginawa mo akong dependent. Pinanatili mo akong mahina. Kinontrol mo ang bawat aspeto ng buhay ko gamit ang checkbook mo. Aba, hulaan mo. Kinukuha ko na ang kontrol ngayon. Nanginginig ang mga kamay ko habang sumisikat ang pagkaunawa. Ang camping trip. Ang buong bagay na ito ay plinano. Sa wakas, nakuha mo na, military genius. Ang tawa niya ay walang init. Ang tagal mo bago mo nalaman. Bakit, Marvin? Kung kailangan mo ng pera, maaari sana tayong mag-ayos. Ayaw ko na ng allowance mo, Dad. Gusto ko kung ano ang akin sa karapatan, ang negosyo mo, ang mga assets mo. Lahat ng ipinagkakabit mo sa ulo ko sa loob ng mga dekada. Ang malamig na hangin sa umaga ay tila nagyelo sa paligid namin. Tinitigan ko ang estranghero na ito, nakasuot ng mukha ng anak ko. Nagsasalita ng mga salita na sumira sa 20 taon ng pagmamahal ng ama. Plano mong iwanan ako dito? Napakagaling. Oo, iniiwan kita dito para malaman mo ang mga bagay para sa sarili mo. Siguro 30 milya ng wilderness ang magtuturo sa iyo kung ano ang pakiramdam ng tunay na dependence. Sumikip ang dibdib ko. Marvin, ito ay bear country. Walang kagamitan. Walang GPS. Dapat inisip mo yan bago mo ako ginawang puppet mo. Ibinagsak niya ang tailgate ng truck. Siguro mabubuhay ka. Siguro hindi. Sa anumang paraan, mamana ko kung ano ang dapat ay sa akin na taon na ang nakalipas. Pakiusap. Ang salita ay kumaskas sa lalamunan ko. Ano man ang nagawa kong mali, maayos natin ito. Huwag mong gawin ito. Sa isang sandali, may kumislap sa kanyang mga tampok, pag-aalinlangan siguro, o naalala na pagmamahal. Pagkatapos ay tumigas ang ekspresyon niya sa isang bagay na hindi na makilala. Paalam, Dad. Umakyat siya sa driver's seat. Subukan mong huwag makipagkita sa mga grizzly ng masyadong mabilis. Gusto kong magkaroon ka ng oras upang pag-isipan kung ano ang ginawa mo. Umingay ang makina. Lumapit ako sa truck, desperado na makipag-usap sa kanya, ngunit itinapon niya ito sa reverse at umalis. Sa pamamagitan ng windshield, nakita ko ang mukha niya. Malamig, kalkulado, walang anumang pagmamahal ng anak. Marvin! Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa malalayong bundok habang nawawala ang truck sa isang kurbada. Ang tunog ng makina ay unti-unting kumupas. Iniiwan akong nakatayo sa isang walang lamang kalsada sa napakalaking wilderness ng Alaska. 30 milya mula sa pinakamalapit na tao. Ang alikabok mula sa truck ni Marvin ay nakasabit pa rin sa hangin. Nang sumiklab ang military training, nilalabasan ang emosyonal na pagkawasak. Ang shock ay isang luho na hindi ko kayang bilhin. Hindi 30 milya mula sa sibilisasyon sa grizzly country. Pilit kong pinabagal ang paghinga ko. Hinahayaan ang mga dekada ng disiplina ng Navy na kumontrol. Unang rule ng survival, suriin ang mga mapagkukunan mo. Kinapa ko ang mga bulsa ko, wallet, susi ng bahay. Isang maliit na folding knife na nakalimutan ko. Walang pagkain, walang tubig, walang GPS, walang emergency beacon, ang damit sa likod ko. At wala nang iba. Ikalawang rule, suriin ang kapaligiran. Ang Marso sa Alaska ay nangangahulugang ang temperatura ay bumababa sa ibaba ng freezing sa gabi. Ang terrain sa paligid ko ay binubuo ng siksik na kagubatan ng spruce, hindi minarkahang mga trail at kumpletong paghihiwalay. Ang mga babala ni Ranger Walsh ay umalingaw-ngaw sa alaala ko. Kamakailang aktibidad ng grizzly, mga wolf pack, hindi mahuhulaan na weather patterns. Ikatlong rule, unahin ang mga pangangailangan sa survival, kanlungan, tubig, signaling, navigation, sa pagkakasunod-sunod na iyon. Pinag-aralan ko ang posisyon ng araw, kinakalkula ang direksyon. Ang silangan ay humahantong ng mas malalim sa wilderness. Ang kanluran ay sa huli ay umabot sa pangunahing kalsada ng park. Bagaman sa anong distansya ay hindi ko matukoy.
Ang aking tumatanda na alaala ay tumawag ng mga fragment ng topographical knowledge mula sa Ranger Station briefing. Ang mga river systems ay dumadaloy sa pangkalahatan sa hilagang kanluran patungo sa hangganan ng park. Kritikal ang paggalaw. Ang pagtayo ng walang kibo ay nangangahulugang kamatayan. Nagsimula akong maglakad sa kanluran, sumusunod sa mahinang mga tire tracks na iniwan ni Marvin. Sa loob ng 100 yarda, ang mga tracks ay nag-iba mula sa tila isang animal trail na pumuputol sa ilalim ng brush. Ang mga game trail ay karaniwang humahantong sa mga water sources, mahalaga para sa survival at posibleng rescue visibility. Bawat hakbang ay nangangailangan ng may malay na pagsisikap. Sa edad na 58, ang mga tuhod ko ay nagprotesta sa hindi pantay na terrain. At ang aking civilian conditioning ay mundo ang layo mula sa military peak ko. Ngunit ang galit ang nagpapatakbo sa aking paggalaw. Galit sa pagtataksil ni Marvin. Sa sarili kong pagkabulag. Sa mga taon na sinayang ko sa pagpapagana ng pagbabago niya sa halimaw na ito. Ang kagubatan ay nagsara sa paligid ko na parang isang buhay na tunnel. Ang malalaking puno ng spruce ay humarang sa karamihan ng sikat ng araw. Lumilikha ng isang twilight atmosphere kahit sa tanghali. Pinasag ko ang mga sanga habang naglalakad, lumilikha ng mga crude trail markers para sa posibleng rescue teams. Bagaman ang mga posibilidad na makita ako ng sinuman ay tila imposibleng malayo. Ang bear sign ay lumabas sa lahat ng dako, mga claw marks sa tree bark, malalaking paw prints sa malambot na lupa, scat na mukhang nakakagambala sa pagiging sariwa. Gumawa ako ng ingay habang naglalakad, naalala ang mga tagubilin ni Ranger Walsh tungkol sa pag-iwas sa mga sorpresang pagtatagpo. Hindi nawala sa akin ang irony. Ang anak ko ang naglagay sa akin sa isang sitwasyon kung saan ang mga oso ay maaaring ang pinakamaliit sa aking mga problema. Lumipas ang mga oras. Naging tuyo ang bibig ko, pagkatapos ay natuyo. Ang game trail ay nagliko-liko sa lalo't lalong siksik na vegetation. At maraming beses na nawala ko ito ng tuluyan, napilitang bumalik at maghanap para sa pagpapatuloy. Gumapang ang pagkakaubos ng lakas sa aking mga binti, ngunit ang paghinto ay nangangahulugang mawawalan ng mahalagang liwanag ng araw. Isang malayong tunog ang nagpatigil sa akin, mekanikal, ritmiko, tiyak na gawa ng tao, mga makina, maramihang mga makina. Tumayo ako ng ganap na walang kibo, nakikinig. Ang tunog ay nagmula sa hilaga, siguro kalahating milya ang layo. Mga ATV o mga motorsiklo, mga mangangaso, mga park ranger, search and rescue. Ang pag-asa ay sumiklab sa dibdib ko sa unang pagkakataon mula ng pagtataksil ni Marvin. Nagbago ako ng direksyon, gumagalaw patungo sa mga tunog na mekanikal, nagtutulak sa ilalim ng brush na sumisira sa aking damit. Ang mga tunog ay lumalakas, tiyak na mga all-terrain vehicles. At tila gumagalaw sila ng dahan-dahan, sistematikong. Ang kagubatan ay nagsimulang manipis, at sa pamamagitan ng mga puno ay nakita ko ang isang clearing sa unahan. Ang mga tunog ng makina ay mas malapit na ngayon, siguro 200 yarda ang layo. Mas mabilis akong gumalaw, inabandona ang stealth para sa bilis. Ang mga sanga ay humahampas sa mukha ko habang nagpipilit ako patungo sa isang posibleng kaligtasan. Ang pagdaan sa tree line, ako ay natumba sa isang clearing kung saan 4 na ATV riders ang huminto para sa tila isang lunch break. Tumingin sila ng may shock habang lumabas ako mula sa kagubatan. Gulo-gulo, may gasgas, malinaw na wala sa lugar sa liblib na wilderness na ito. Ang lead rider, isang lalaking may balbas sa kanyang 40s, na may tanso na hitsura ng isang taong nakatira sa labas. Agad na pinatay ang makina niya at lumapit sa akin nang may profesional na pag-aalala. Sir, anong nangyari? Bakit ka nag-iisa dito? Ang boses ko ay lumabas na parang hoarse mula sa dehydration at stress. Ang anak ko, iniwan niya ako dito. Kinuha niya ang lahat ng aming kagamitan at umalis. Ang ekspresyon ng lalaki ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa hindi paniniwala. May nag-iwan sa iyo dito? Iyan ay attempted murder. Ako si William Harper. Dinala ako ng anak kong si Marvin sa isang camping trip. Nagpumiglas ako na ipaliwanag ang sitwasyon nang hindi ibinubunyag ang buong lawak ng family dysfunction. Kinuha niya ang truck namin
at lahat ng aming survival gear. Sabi niya, iniiwan niya ako para mamatay. Diyos ko! Inalis ng lalaking may balbas ang helmet niya. Nagbubunyag ng matalinong mga mata na tila sinusuri ang kondisyon ko at ang kwento ko ng sabay-sabay. Ako si Oliver Reed, dating park ranger dito. Ito ang mga kaibigan ko. Gumagawa kami ng isang backcountry tour. Ang ibang mga riders ay nagtipon sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot na naramdaman ng mga outdoor enthusiasts nang harapin ang sinadyang pag-abandona sa wilderness. Ang isa sa kanila, isang babae sa kanyang 30s, ay nagbigay sa akin ng isang water bottle na ininom ko nang may pasasalamat. Gaano katagal na nangyari ito? Tanong ni Oliver. Ang tono niya ay naging propesyonal at apurahan. Ngayong umaga, siguro 4 na oras na ang nakalipas. Nagpalitan ng tingin si Oliver sa kanyang mga kasama. Kailangan naming ilabas ka agad dito. Limitado ang radio range, pero maaabot namin ang ranger station mula sa mas mataas na elevation. May iba pa. Patuloy ni Oliver, pinag-aaralan ng kanyang GPS device. Kung kinuha ng anak mo ang pangunahing kalsada palabas, tumitingin siya sa 6 na oras na biyahe, minimum, para makarating sa Anchorage. Pero alam ko ang isang shortcut. Lumang ranger trail na pumuputol sa backcountry. Maaari ka naming ibalik sa pasukan ng park sa loob ng 90 minuto. Ang implikasyon ay tumama sa akin na parang kuryente. Ibig mong sabihin, maaari akong makabalik bago siya? Madali. Ang tanong ay, gusto mo bang isama agad ang law enforcement? O may iba ka bang plano? May matigas na nagkristal sa dibdib ko. Pinapalitan ng desperasyon at takot na dinala ko simula noong bukang liwayway. Kinalkula ni Marvin ang aking kamatayan. Plinano ang aking pag-abandona. Umasa sa aking kawalang magawa. Gumawa siya ng isang kritikal na pagkakamali. Maliit ang tingin niya sa pagkakaisa ng komunidad ng wilderness. At sa sarili kong survival instincts. Gusto kong makabalik muna sa motel, sabi ko ng maingat, bago ako magdesisyon ng kahit ano tungkol sa pulis. Tumango si Oliver. Ang pagkaunawa ay pumasa sa pagitan namin. Sumakay ka sa likod ko. Kukunin namin ang ranger trail. Hindi kanya kailanman makikita na dumarating. Ang pagsakay sa ATV sa pamamagitan ng mga nakatagong forest paths ay nagbunyag ng isang bahagi ng Denali na hindi ko kailanman naisip. Isang network ng mga service trail na pinananatili para sa emergency access. Alam lamang ng mga ranger at seryosong mga backcountry guides. Nag-navigate si Oliver nang may tiwala ng isang taong naglakbay sa mga route na ito sa loob ng maraming taon. Gumugol ako ng 15 taon bilang isang ranger dito, paliwanag niya sa ingay ng makina. Nakakita ako ng maraming bobong desisyon, pero ang sinadyang pag-abandona. Criminal territory yan. Ang terrain ay lumabo, mga tawiran ng sapa, matarik na mga pag-akyat, mga seksyon kung saan kailangan naming bumaba at gabayan ang mga ATV sa paligid ng mga nahulog na puno. Sa kabila ng magaspang na mga kondisyon, nakagawa kami ng mahusay na oras. Lumabas sa aspaltadong kalsada ng mas maaga sa pagtatantya ni Oliver. Ang Denali Lodge Motel ay lumabas sa malayo. Ang arkitektura ng log cabin nito ay mukhang hindi kapanipaniwalang nakakaaliw pagkatapos ng umaga ko sa wilderness. Habang papalapit kami sa parking area, in-scan ko ang aming rental truck. Hindi pa bumabalik. Mukhang nagdadrive pa rin pabalik ang anak mo, sabi ni Oliver. May oras ka para maghanda ng anumang resepsyon na plano mo. Ang ibang mga riders ay nag-alok ng impormasyon ng kontak, nangangako na maglingkod bilang mga saksi kung kinakailangan ang mga legal proceedings. Ibinigay sa akin ni Oliver ang card niya na nakasulat sa personal na cell at email. Tumawag ka sa akin kapag handa ka ng makipag-usap sa mga autoridad. Ang ginawa ng anak mo, kailangan magkaroon ng mga kahihinatnan. Habang naghahanda silang umalis, huminto si Oliver. Sir, okay lang bang magtanong? Ano ang plano mong gawin kapag bumalik siya? Tumingin ako sa silid ng motel kung saan naghihintay ang aming mga gamit. Pagkatapos ay sa mga legal documents na nakatupi pa rin sa bulsa ng jacket ko.
Gumugol si Marvin ng mga taon sa pagpaplano ng aking pagkawasak. Ngayon, turn ko na upang planuhin ang kanya. Bibigyan ko siya ng eksakto kung ano ang gusto niya, sabi ko ng tahimik. Hindi lang sa paraan na inaasahan niyang makuha ito. Bumalik sa aming silid ng motel. Umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang telepono ko. Ang card ni Oliver ay nakalagay sa tabi ko kasama ang alok niya na kontakin agad ang mga awtoridad. Ngunit una, kailangan kong maunawaan kung ano talaga ang kinakaharap ko. Ang mga legal documents na inihanda ko pabalik sa Seattle ay tila prophetic na ngayon, nakatupi sa bulsa ng jacket ko na parang isang kargadong sandata. 3 linggo na ang nakalipas, binago ko ang will ko sa isang sandali ng pagkabigo ng ama. Ngayon ang desisyong iyon ay mukhang banal na paghahanda para sa digmaan. Inilatag ko ang mga papel sa maliit na desk. Sinuri ang wika na ginawa ko kasama ang attorney ko. Walang mamana si Marvin. Lahat ay pupunta sa mga wildlife conservation charities, mga veterans organizations, at isang scholarship fund sa pangalan ni Sarah. Ang irony ay perpekto. Ang pagtatangka ng anak ko na patayin ako para sa mana ay mag-iiwan sa kanya ng eksakto sa wala. Ngunit ang mga legal documents lang ay hindi sapat. Kailangan ko ng ebidensya, mga saksi, mga kahihinatnan na susundan si Marvin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagdial ako sa numero ni Oliver. Sinagot niya sa unang ring. "William, nakaayos ka na ba?" "Ayos. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay na tiyak. Kapag bumalik si Marvin, gusto kong madokumentado ang lahat, ang reaksyon niya, ang mga salita niya, lahat. Nagpaplano kang harapin siya bago tumawag sa pulis? Nagpaplano akong bigyan siya ng eksakto kung ano ang inakala niyang gusto niya, ang pagkakataong manahin ang negosyo ko. Hanggang sa sandaling mapagtanto niya kung ano talaga ang ginawa niya sa sarili niya." Lumawig ang katahimikan sa koneksyon. Sa wakas, nagsalita si Oliver. "Iyan ay strategic. Gusto mo akong nandoon bilang saksi. Kung payag ka at baka dalhin mo ang digital camera na yon na mayroon ka sa trail, may sasabihin si Marvin na dapat mapreserba para sa isang jury." "Anong oras mo siya inaasahan?" Kinalkula ko ang route ni Marvin. Main Park Road patungong Anchorage Highway. Posibleng mga paghinto para sa gas at pagkain. Ang tendency niyang magmaneho ng maingat sa hindi pamilyar na mga kalsada. Sa pagitan ng 9 at 10 ngayong gabi, magiging pagod siya, overconfident, inaasahan na makahanap ng walang lamang silid at isang nagluluksa na ama na hindi nakabalik. Sa halip, makikita niya ang kanyang binalak na biktima na buhay at handang-handa. Matapos sumang-ayon si Oliver na dumating bago mag-8:30, tinawagan ko ang attorney ko sa Seattle. Ang usapan ay maikli, ngunit mahalaga. Bukas ng umaga, ang bagong will ay opisyal na mai-file. Anuman ang maging resulta ngayong gabi. Ang mana ni Marvin ay maglalaho sa sandaling tumama ang mga legal documents sa courthouse. Sunod, kinuntak ko ang opisina ng motel at nag-ayos para sa isang katabing silid para kay Oliver. Ang clerk sa desk, isang matandang babae na nakakita ng mga dekada ng drama sa Alaska, ay walang tinanong tungkol sa hindi pangkaraniwang kahilingan. Ang gabi ay lumapit ng may surreal calm. Naligo ako mula sa dumi ng wilderness. Nagpalit ng malinis na damit at sistematikong inayos ang silid. Ang mga legal documents ay nakakalat sa desk kung saan agad itong makikita ni Marvin. Ang kamera ni Oliver ay magkakaroon ng malinaw na sightlines mula sa katabing silid. Ang telepono ko ay nakaprograma na may 911 sa speed dial. Itinuro sa akin ng military training na ang paghahanda ay nag-aalis ng mga variables. Ngayong gabi, papasok si Marvin sa isang kontroladong kapaligiran, kung saan ang bawat bentahe ay sa akin. Ang irony ay hindi nawala sa akin. Gumugol si Marvin ng mga buwan sa pagpaplano ng aking kamatayan sa wilderness. Ngayon nagpaplano ako ng kanyang panlipunan at pinansyal na kamatayan sa sibilisasyon. Ang pagkakaiba ay, ang plano ko ay mag-iiwan sa kanya na buhay upang harapin ang mga kahihinatnan. 8:15, mahinang kumatok si Oliver.
Pumasok siya na may dalang propesyonal na kagamitan sa pagkuha ng litrato. At ang matigas na ekspresyon ng isang taong nakakita ng napakaraming trahedya sa wilderness. Nakaset up na ang recording equipment sa katabing silid. Audio at video coverage ng buong space na ito. Tumuro siya sa connecting door. Kapag dumating siya, madokumento mo ang lahat. Ano ang nangyayari sa legal na paraan kapag ibibigay natin ito sa mga autoridad? Attempted murder sa unang degree. Sineseryoso ng Alaska ang wilderness abandonment. Ito ay mahalagang death sentence na may extra steps. Sa testimony mo, ang witness statement ko, at anuman ang sabihin niya ngayong gabi, tumitingin siya sa seryosong oras sa bilangguan. Tumango ako, nakaramdam ng malamig na kasiyahan na nanirahan sa dibdib ko. Kung gayon, maghintay tayo. Sa labas, ang dilim ay nagtipon sa paligid ng motel na parang isang nagsasara na kamao. Sa pamamagitan ng bintana, nakikita ko ang pangunahing kalsada, kung saan ang mga headlights ni Marvin ay malapit ng lumabas. Dala siya patungo sa isang pagtutuos na hindi niya kailanman naisip na posible. Ipinakita ng telepono ang 8:47 p.m. Sa anumang minuto ngayon, matutuklasan ng anak ko na ang kanyang perpektong krimen ay naging kanyang perpektong pagbagsak. Ang mga headlights ay humampas sa parking lot at nakilala ko ang natatanging tunog ng makina ng aming rental truck. Bumalik si Marvin mula sa kanyang nabigong pagtatangka sa pagpatay. Marahil ay nagre-rehearse ng mga grief-stricken phone calls upang iulat ang trahedya na pagkawalaan ng kanyang ama. Nagposisyon ako sa silya na nakaharap sa pinto. Ang mga legal documents ay malinaw na nakikita sa desk. Sa pamamagitan ng connecting wall, narinig ko si Oliver na inaayos ang recording equipment niya. Lahat ay handa na. Ang susi ni Marvin ay kumaskas sa lock 2 beses bago nahuli. Nang bumukas ang pinto, pumasok siya na may maingat na hangin ng isang taong umaasa na makahanap ng walang lamang silid. Ang overhead light ay nagliwanag sa kanyang mukha at pinanood ko ang pagkilala na tumama sa kanya na parang pisikal na suntok. Dad? Ang salita ay lumabas na nasakal, hindi makapaniwala. Hello anak, kumusta ang biyahe mo? Ang mukha niya ay umikot sa pagkalito, shock, at isang bagay na papalapit sa takot. Ikaw, paano ka nandito? Paano ka nakabalik? Lumalabas na mas mahirap akong patayin kaysa sa kinalkula mo. Ang mga binti ni Marvin ay tila bahagyang bumaluktot. Hinawakan niya ang door frame. Ang mga mata ay sumisipat sa paligid ng silid na parang naghahanap ng mga escape routes. Hindi ko naiintindihan. Iniwan kita 32 milya mula sa wala. Walang pagkain, tubig o kagamitan. Oo, naalala ko. Pinanatili kong conversational ang boses ko, halos pala kaibigan. Kawili-wiling pagpili ng huling salita sa pamamagitan ng paraan. Pumunta ka na at makipagkita sa mga grizzlies. Talagang nakuha ang damdamin ng maganda. Dad, sandali. Hindi mo naiintindihan. Oh, naiintindihan ko ng perpekto. Dinala mo ako sa Alaska upang patayin ako para samahan ako. Gumugol ng mga buwan sa pagpaplano nito. Nag-research ng pinakamaliblib na lokasyon na posible. Nag-practice pa ng shocked sun routine mo para kapag nakita ng mga autoridad ang bangkay ko. Ang bibig ni Marvin ay bumukas at sumara ng walang salita. Ang pawis ay tumulo sa kanyang noo sa kabila ng malamig na hangin sa gabi. Ang problema sa plano mo, patuloy ko, tumatayo ng dahan-dahan, ay maliit ang tingin mo sa komunidad ng wilderness. Lumalabas na may mga tao na talagang tumutulong sa isa't isa upang mabuhay sa halip na iwanan ang mga miyembro ng pamilya upang mamatay. Tingnan mo, kung ito ay tungkol sa pera, palagi itong tungkol sa pera para sa iyo. Iyan ang sa wakas ay naiintindihan ko. Bawat usapan, bawat camping trip, bawat sandali ng inakala kong father-son bonding, kinakalkula mo lang ang net worth ko. Naglakad ako sa desk at kinuha ang mga legal documents. Gusto mong malaman kung ano ang kaakit-akit? 3 linggo na ang nakalipas. Pagkatapos ng away natin, binago ko ang will ko. Tinawag ko itong paternal disappointment noon. Ang mga mata ni Marvin ay nakatutok sa mga papel sa aking mga kamay. Anong ibig mong sabihin na binago? Ibig kong sabihin, wala kang mamana.
Hindi ang mga auto shops, hindi ang mga bank accounts, hindi ang bahay na minahal ng nanay mo. Lahat ay pupunta sa charity, wildlife conservation, mga veterans organizations, scholarship funds. Ang kulay ay ganap na nawala sa kanyang mukha. Hindi mo magagawa yan. Anak mo ako. Ikaw ang anak ko. Ngayong umaga, naging ibang bagay ka. Isang tao na kinalkula ang kamatayan ng kanyang ama para sa financial gain. Dad, pakiusap. Kung makikinig ka lang. Nakikinig ako ngayong umaga habang ipinaliwanag mo kung paano sinira ng controlling behavior ko ang buhay mo. Nakikinig ako nung sinabi mong karapat-dapat akong mamatay mag-isa sa Bear Country. Tapos na akong makinig. Ang composure ni Marvin ay ganap na nag-crack. Ikaw na self-righteous bastard. Ikaw ang gumawa nito. Ang patuloy mong kontrol, ang manipulation mo. Pinanatili mo akong dependent habang hinuhusgahan ang bawat pagpipilian na ginawa ko. Ayan na, ang tunay na Marvin Harper. Gusto mo akong sirain? Sige. Pero tandaan, ginawa mo ako nito. Bawat piso na ipinagkakabit mo, bawat kondisyon na ikinabit mo, bawat paraan na kinontrol mo ang buhay ko, ito ang creation mo. Naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado na nanirahan sa akin. Tama ka, ginawa ko ito. Pinagana ko ang dependence mo. Binili ko ang pagmamahal mo. Nalito ako sa pagbibigay sa pagiging magulang. Iyan ang pagkabigo ko bilang isang ama. Kung gayon ibalik mo ang will, ayusin mo ito. Ang will ay na-file ngayong hapon, tapos na. Naglakad ako patungo sa pinto lampas sa anak ko na mukhang mas maliit, sa paanuman ay nabawasan. Pero nagkamali ka sa isang bagay. Hindi ko ginawa ang pagpayag mong gumawa ng pagpatay. Ang pagpipiliang iyon ay iyo lamang. Ang boses ni Marvin ay pumutok. Saan ka pupunta? Para tawagan ng pulis. Ang attempted murder ay isang felony pa rin, kahit na nabigo. Dad, sandali! Huminto ako sa threshold. Paalam, Marvin. Sa isang kakaibang paraan, binigyan mo ako ng eksakto kung ano ang kailangan ko. Ganap na kalinawan tungkol sa kung sino ka talaga. Ang huling nakita ko bago lumabas ay ang anak ko na bumagsak sa silya na inalis ko. Nakatitig sa mga legal documents na kumakatawan sa kumpletong pagkawasak ng lahat ng sinubukan niyang makuha sa pamamagitan ng aking kamatayan. Ang mga fluorescent lights sa interview room ng Anchorage Police Department ay nagbuzz sa itaas. Habang sinuri ni Detective Sara Martinez ang ebidensya na nakakalat sa metal na lamesa. Ang mga digital recordings ni Oliver. Ang aking sinumpaang pahayag. At ang sariling na record na pag-amin ni Marvin mula sa silid ng motel ay lumikha ng isang napakalaking kaso. Mr. Harper, nag-iimbestiga ako ng mga wilderness crimes sa loob ng 8 taon. Ito ang pinaka-premeditated na kaso ng attempted murder na nakatagpo ko. Nag-click si Detective Martinez sa mga audio recordings sa kanyang laptop. Ang mga pahayag ng anak mo ay kapansin-pansin na nagpapatunay ng kasalanan. Palagi siyang masinsinan kapag gusto niya ng isang bagay. Ang district attorney ay magfa-file ng mga charge ngayong umaga. Attempted murder sa unang degree, reckless endangerment, at conspiracy to commit fraud tungkol sa mana mo. Hindi tinatrato ng Alaska ang deliberate wilderness abandonment ng basta-basta. Sa pamamagitan ng bintana ng interview room, nakita ko si Marvin na naka-handcuff. Sinisimulan na ang proseso sa booking desk. Ang magdamag sa bilangguan ang nag-alis ng kanyang huling pagpapanggap. Wala nang manipulation, wala nang charm. Isang 28 taong gulang na lalaki lang na humaharap sa mga kahihinatnan ng kalkuladong kasamaan. Umupo si Oliver sa tabi ko, nagmaneho pababa mula sa Denali upang ibigay ang kanyang witness testimony. Ano ang malamang na sentensya para sa ganitong uri ng krimen? 15 hanggang 25 taon, depende sa plea negotiations. Tinitingnan ng Alaska ang deliberate wilderness abandonment bilang katumbas ng attempted murder. Dahil iyan talaga ito. Pinanood ko ang anak ko sa pamamagitan ng salamin, nakaramdam ng hindi inaasahang kawalan ng kasiyahan. Hindi ito tagumpay.
Ito ay ang natural na endpoint lamang ng mga pagpipilian na ginawa niya sa loob ng maraming taon ng pagtaas ng entitlement at sama ng loob. Bababalik ka ba sa Seattle ngayon? Tanong ni Detective Martinez. Bukas, kailangan ko munang bisitahin ang attorney ko dito, tapusin ang ilang estate planning documents. Tumango ang detective ng may alam. Siguraduhin na ang bago mong will ay ganap na secure. Bukod sa iba pang mga bagay. Tumayo ako, kinukuha ang jacket ko at ang mga evidence folders. Nagtatatag ako ng isang foundation sa pangalan ng aking yumaong asawa. Tila angkop na ang mana ni Marvin ay dapat tumulong sa mga taong talagang karapat-dapat sa tulong. Naglakad kami ni Oliver palabas ng police station sa malutong na hangin ng umaga ng Anchorage. Ang trapiko sa downtown ay gumalaw sa tipikal na bilis ng Alaska. Hindi nagmamadali, praktikal, may layunin. Anong nangyayari ngayon? Tanong ni Oliver. Balik sa negosyo ko sa Seattle. Balik sa pag-alam kung anong uri ng lalaki ang gusto kong maging sa anumang taon na natitira sa akin. Tumingin ako sa Chugach Mountains na tumataas sa likod ng city skyline. Lumalabas na ang pag-survive sa sarili mong pagtatangka sa pagpatay ng anak ay nagbibigay sa iyo ng kapansin-pansin na kalinawan tungkol sa mga prioridad. Nagpaplano ka bang bisitahin siya sa panahon ng trial? Ang tanong ay nahuli ako ng hindi handa. Seryoso kong isinasaalang-alang ito. Ang paternal instinct na mapanatili ang koneksyon ay nakikipaglaban sa katotohanan ng kung ano ang tinangka ni Marvin. Hindi. Ang lalaking pinalaki ko ay namatay sa kung saan sa mga gubat na iyon kahapon ng umaga. Ang natitira ay hindi na ang anak ko. Nakarating kami sa truck ni Oliver sa parking lot. Inabot niya sa akin ang isang business card na may personal na impormasyon niya. Kung gusto mong bumalik sa Alaska para sa tamang dahilan, camping, pangingisda, talagang i-enjoy ang wilderness, tawagan mo ako. Ang unang trip ay sagot ko. Bakit mo gagawin iyon? Dahil nakasurvive ka sa isang bagay na dapat ay pumatay sa iyo. At sa halip na hayaan itong maging mapait ka, ginagamit mo ito upang tulungan ang ibang tao. Iyan ay karapat-dapat suportahan. Kinamay ko siya, nakaramdam ng tunay na pasasalamat para sa estranghero na ito na naging isang hindi inaasahang kaalyado. Salamat sa lahat. Salamat sa komunidad ng wilderness. Nagbabantay kami sa isa't isa dito. Habang umalis si Oliver, kinuha ko ang telepono ko at nagdial sa attorney ko sa Seattle. May mga foundation na itatag, may mga scholarship na pondo, isang panghabang buhay na pagpapagana upang bawiin sa pamamagitan ng positibong aksyon. Dinala ako ni Marvin sa Alaska upang mamatay para sa pera. Sa halip, natuto akong mabuhay para sa layunin. Sa pagsisikap na sirain ako, hindi niya sinasadya na itinuro sa akin ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbibigay sa isang tao at talagang pag-aalaga sa kanila. Ang irony ay perpekto at ganap na makatarungan. Sa huli, umalis ako sa pintuan ng motel. Iniwan ko si Marvin na nakatitig sa mga legal documents. Ang mga papel na iyon ang sumira sa lahat ng pangarap niyang makuha sa pagtatangka niyang patayin ako. Ang attempted murder ay isang felony, sabi ko sa kanya. Wala nang balikan. Ngayon itatatag ko ang foundation sa pangalan ng aking asawa, si Sarah. Ang mana ni Marvin, mapupunta sa mga karapat-dapat. Ang irony ay perpekto. Dinala niya ako sa Alaska upang mamatay. Pero sa halip, natuto akong mabuhay ng may purpose. Hindi na ako magiging silent. Wala na ang anak na pinalaki ko. Sana, maging lesson ito sa lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, like at subscribe para sa susunod na episode. I-click ang box sa kaliwa.